Ang mga simbolong inukit sa bato ay bumulong ng mga sikreto na ayaw pakawalan ng gubat. Sa Riddle Creek, isang madilim na pari ang umusal na nagbigkis ng mga kaluluwa sa isang hindi nakikitang gutom. Tumakbo kami mula sa mga aninong masyadong mali ang galaw, pero sinundan nila kami pauwi. Ang mga mata ng Watcher itim tulad ng mga void ay patuloy na gumugulo sa aking mga gabing walang tulog. Kumusta sa lahat ngayong gabi? Ay sisirain natin ang mga anino ng maliit na bayan sa Amerika, kung saan ang mga gubat ay bumubulong ng mga sikreto na magpapakilabot sa inyo. Isipin ang isang tahimik na gabi ng taglagas noong 1987 kung saan ang hangin ay amoy ng basang dahon at ang abot tanaw ay nagliliyab sa kulay kahel. Ako si Ethan Mercer, isang pulis sa maliit na bayan na akala ko ay kaya ko nang unawain ang mundo mga katotohanan, ebidensya, lohika. Maaaring hindi kayo makaligtas dito. Kaya bago kayo masyadong maging komportable maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe kung talagang gusto ninyo ang ginagawa ko dito, mag-iwan ng komento kasama ang inyong lokasyon at lokal na oras. Kuryoso ako kung saan kayo nakikinig. Ngayon patayin ang mga ilaw, baka buksan ang bentilador para sa banayad na puting ingay. At simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ako ay isang pulis sa isang natutulog na bayan. Ang uri kung saan ang pinakamalaking krimen ay ang pagtangay ng bata ng candy mula sa tindahan. 5 taon sa puwersa ipinagmalaki ko ang pagiging lalaking hindi naniniwala sa mga kwento ng multo o alamat. Ang aking mundo ay binuo sa mga nakikita, nahahawakan, napapatunayan. Pero noong taglagas ng 87, nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono na pumutol sa katahimikan ng aking gabi. Si Joe, ang aking partner na may kakaibang tensyon sa boses, ay nagsabi, "Mercer, may nawawalang babae." Si Katie Hammond, 16, "Hindi umuwi kagabi." Hindi bihira ang mga nawawalang bata minsan. Tumatakas ang mga teenager, hinintay ang pag-ibig o rebelyon. Pero ang tono ni Joe ay nagsasabing, iba ito. Kinuha ko ang aking jacket, ang mga fluorescent na ilaw ng istasyon ay umuugong sa itaas at lumabas sa dapit hapon. Ang bahay ng mga Hammond ay nasa gilid ng bayan, isang lumang bahay bukid na nilamon ng gubat na parang masyadong malapit. Ang mga magulang ni Hammond ay wasak, siya ay may hawak na basang panyo. Siya ay nakatayo ng matigas, parang pinipigilan ng sigaw. Dapat umuwi siya ng 9:00, sabi ni Mr. Hammond. Nanginginig ang boses. Hindi siya kailanman lumalabag sa curfew. Idinagdag ni Mrs. Hammond umiiyak. Pumunta siya sa aklatan para mag-aral para sa history test. Lagi niyang sinasabi sa amin kung saan siya pupunta. Ang aklatan ay 10 minutong lakad sa mga tahimik na kalye. Kinumpirma ng librarian na naroon si Katie hanggang magsara ng 8:30 ng gabi. Pagkatapos noon wala na. Parang naglaho siya sa gilid ng mundo. Kami ni Joe ay nag-organisa ng paghahanap ng gabing iyon, kasama ang ilang voluntaryo na may dalang flashlight. Ang gubat sa likod ng bahay ng mga Hammond ay makapal, ang uri ng lugar kung saan niloloko ka ng mga anino. At bawat hakbang ay parang trespassing. Naghiwa-hiwalay kami. Ang mga sinag ng ilaw ay humihiwa. Sa dilim tinutunog ang pangalan ni Katie. Mabigat ang hangin, walang kuliglig. Walang kuwago, ang aming mga yapak lamang ang umuugong sa mga dahon. 1 oras ang lumipas saka narinig ang boses ni Joe. Dito natagpuan namin ang isang puwang mga 20 talampakan. Ang lapad na may bilog ng mga itim na bato. Sa gitna parang may sumubok na magsunog. Ngunit nabigo. Nakakalat sa paligid ay mga piraso ng tela bughaw tulad ng jacket ni Katie. Kumirot ang aking sikmura. Mukhang may narito, sabi ni Joe, nakaluhod habang sinusuri ang lupa. Sinuri ko ang mga puno, pakiramdam ay may mga matang nakatingin kahit walang gumagalaw sa dilim. Tinigil namin ang paghahanap ng hating gabi, nangakong babalik sa madaling araw. Sa istasyon, hindi ako mapakali. May kakaiba sa puwang na iyon na nagpapakaba sa akin. Hinukay ko ang mga lumang file, naghahalungkat sa mga maalikabok na record. Doon ko natagpuan
Isang ulat mula 1930s dilaw at marupok na nagdedetalye ng mga pagkawala sa parehong gubat. Mga batang babae, malapit sa puwang na iyon, hindi na muling nakita. Binanggit ng mga ulat ang kakaibang mga simbolo, isang bilog ng mga bato at mga bulong tungkol sa The Watcher. Pinatawanan ko ito noong una parang kwento sa campfire, pero ang mga pagkakatulad ay hindi ko maignora. Ang aking makatwirang isip ay sumigaw na koinsidensya, pero ang aking kutob ay nagsabi ng iba. Isang payo mula sa matatanda, minsan ang mga lumang kwento na ibinubulong ng lola mo ay may hawak na katotohanang ayaw mong tanggapin. At isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang utak ng tao ay maaaring lokohin ang sarili na makarinig ng mga boses sa ganap na katahimikan. Tinuturing itong auditory pareidolia at iyon ang dahilan kung bakit ako nag-alinlangan sa sarili ko noon. Patuloy ang pampublikong debate kung ang mga lokal na alamat ay produkto lamang ng kolektibong imahinasyon o may mas konkretong bagay na masyado nating mabilis na itinakwil. Hindi pa ako handa na maniwala sa mga monstro, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may hinintay ang gubat na yon. Habang nagmamaneho pa uwi, mababa ang buwan at isinumpa ko na narinig ko ang mahinang bulong sa hangin na tumutunog sa aking pangalan. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam ng gubat, parang hinintay nito ang paghinga. Bumalik ako sa puwang kasama si Joe at ilang voluntaryo ang maagang liwanag ay halos hindi tumagos sa hamog. Ang bilog ng mga itim na bato ay nandoon ng aasar sa amin na palilibutan ng mga piraso ng bughaw na tela na sumisigaw ng pangalan ni Katie. Lumuhod ako, hinaplos ang mga bato, malamig makinis, masyadong perpekto para sa gawa ng kalikasan. May mali sa lugar na ito, parang mas makapal ang hangin dumidiin sa aking dibdib. Muli kaming nagkalat sinuyod ang mga damo, pero bawat hakbang ay nagpapakilabot sa akin, parang may nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Walang nagsabi ng malakas, pero nararamdaman naming lahat, hindi na ito tungkol lang sa nawawalang babae. Tinawag ako ni Joe sa isang bahagi ng lupa, malapit sa gilid ng puwang. Tingnan mo ito, sabi niya, itinuro ang mga mahihinang marka sa lupa. Hindi eksaktong mga yapak, parang mga mababaw na ukit tulad ng may hinila palayo. Naalala ko ang mga lumang ulat tungkol sa mga babaeng na wala malapit sa eksaktong lugar na ito. Ayaw kong sabihin, pero ang salitang ritual ay patuloy na sumusulpot sa isip ko. Sinundan namin ang mga marka papasok sa mas malalim na gubat. Masiksik ang mga puno. Ang mga sanga ay nagkakasabid sa itaas, tulad ng isang kulungan. Ang mga marka ay humantong sa isang baluktot na puno ng oak. Ang mga ugat nito ay umiikot sa lupa, tulad ng mga daliring kumakamot sa lupa. Sa base nito, kalahating nakatago ng mga dahon ay isang mahinang outline, isang bagay na hindi natural. Kinuskus ko ang lupa at isang pattern, ang lumitaw isang spiral na may mga matutulis na linya na humuhugis ng bituin. Hindi ito random. Ito ay sinadya sinauna. Si Joe ay tumingin ng may pag-aalinlangan. Ano ito, Ethan? Wala akong sagot, pero kumirot ang aking sikmura. Nabasa ko ang tungkol sa mga ganitong simbolo sa mga klase ng antropolohiya sa kolehiyo. Mga markang may kaugnayan sa lumang alamat na ginagamit upang tawagin ang isang bagay o itaboy ito. Mainit pa rin ang debate sa mga iskolar kung ang mga simbolong ito ay mga labi lamang ng kultura o ebidensya ng mas malalim na bagay. Hindi pa ako handa na pumili ng panig, pero nakatayo doon, naramdaman ko na kami ay natisod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa isang kaso ng nawawalang tao. Patuloy kaming naghanap, tinutunog ang pangalan ni Katie hanggang sa mapawis ang aming mga lalamunan. Ang mga voluntaryo ay naging balisa, ang kanilang mga flashlight ay kumukurap habang nauubos ang mga baterya. Pagkatapos, isang bata, si Tommy, ay sumigaw mula sa ilang yarda ang layo. Officer Mercer dito. Ang kanyang boses ay mataas, puno ng takot. Tumakbo ako, ang puso ko ay kumakabog. At nakita ko siyang nakatitig sa isang maliit na tumpok ng mga bato
na itinumpok ng hindi natural. Sa tabi nito ay isang sapatos walang duda kay Katie. Nakatali pa ang mga sintas, parang hinila mula sa kanyang paa. Nanlamig ang aking dugo. Hindi ito narito kagabi, sabi ni Joe, mahina ang boses. Tama siya. Nasuyod na namin ang lugar na yun. May nag-iwan nito para makita natin kung hindi tao ano. Payo mula sa matatanda ang lupa ay naaalala ang mga hinintay ng tao. At ang gubat na ito ay may mga kwentong nakaukit sa kanilang mga ugat. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang ilang puno ay maaaring mag-usap sa pamamagitan ng mga underground network, nagbabahagi ng mga babala tungkol sa panganib. Tinutukoy ito ng mga siyentipiko bilang Wood Wide Web. At naisip ko kung ano ang ibinubulong ng mga punong ito tungkol sa amin. Minarkahan namin ang lugar, kinuhanan ng larawan at kinuha ang sapatos bilang ebidensya. Pero ang bigat ng puwang na iyon ay nanatili sa akin. Habang naglalakad kami pabalik sa bayan, lumapot ang hamog at isinumpa ko na narinig ko ang isang mahinang ugong tulad ng paghinga ng gubat mismo. Sinabi ko sa sarili na pagod lang ito. Pero sa kaibuturan alam ko na kami ay hinila sa isang bagay na sinauna isang bagay na ayaw sa amin doon. Tahimik ang istasyon nang bumalik ako, ang uri ng katahimikan na nagpapalakas ng ingangay ng mga iniisip. Umupo ako sa aking mesa, ang mga lumang ulat mula 1930s ay nakalatag na parang mapapatungo sa wala. Bawat isa ay nagkukwento ng parehong kwento, mga batang babae huling nakita, malapit sa sinumpang puwang na wala nang walang bakas. Ang salitang watcher ay paulit-ulit na lumilitaw na kasulat sa mga gilid na parang kwento ng multo na ayaw paniwalaan ng isang tao. Hinilot ko ang aking mga mata, ang kape sa aking tasa ay matagal nang malamig. Si Joe ay lumabas para kumuha ng mas maraming voluntaryo, pero kailangan ko ng sagot ngayon. May kakaiba sa spiral, sa lupa, sa sapatos ni Katie, sa pakiramdam na buhay. Ang gubat, lahat ito ay konektado at nagsimula akong mag-isip na ang mga kwento ng matatanda ay hindi lamang kwento. Nagmaneho ako patungo sa bahay ni Mrs. Abernathy, ang historyador ng bayan na nakatira sa isang bahay na puno ng mga libro at sikreto. Siya ay nasa kanyang 70, matalim ang isip na may mga matang tumatagos sa iyo. Nang ipakita ako ang mga ulat, hindi siya natinagtumango lamang na parang hinintay niya ako. Ang gubat na iyon ay may kasaysayan, Ethan, sabi niya. Mahina ang boses na parang natatakot na marinig ng mga dingding. Ang watcher ay bahagi nito sa loob ng mga siglo. Kinuwento niya ang isang alamat mas matanda kaysa sa bayan tungkol sa isang nilalang na namumuhay sa pagitan ng mga mundo, na umaakit sa mga bata at inosente patungo sa puso ng gubat. Parang fairy tale, sabi ko, sinusubukang pagtawanan. Tinitigan niya ako. Bawat kwento ay may butil ng katotohanan, anak. Umalis ako sa kanyang bahay na may dalang tambak ng mga libro. Karamihan ay lumang alamat na may nakakatakot na mga woodcut ng mga aninong figura at misteryosong babala. Isang talata ang nanatili sa akin. Ang watcher ay tumitingin sa pamamagitan ng oras na nagbibigkis ng mga kaluluwa sa anino ng lupa. Ito ay poetic na kalokohan, pero kinilabutan ako. Bumalik sa gubat ng hapong iyong kami ni Joe ay muling sinuri ang puwang. Ngayon ay may dalang metal detector. Nakakita kami ng mas maraming piraso ng tela, isang kalawang na locket at mga butones na tumugma sa jacket ni Katie. Ang locket ay may hawak na kupas na larawan ng isang babae nakasuot ng damit mula 1930s. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinawakan ito. Maaring isa ito sa mga lumang kaso, sabi ko. Si Joe ay tinitigan lamang ang mga puno na parang hinintay ang mga ito na gumalaw. Mainit ang debate sa publiko tungkol sa bisa ng mga alamat. Ang ilan ay tinutukoy ito bilang kultural na alaala. Ang iba ay nagsasabing ito ay mass hysteria. Mas naniniwala ako sa huli, pero ang locket na iyon ay totoo at gayon din ang takot sa aking kutob. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Ang gubat ay nagiging mas madilim habang lumulubog ang araw. Pagkatapos ay narinig ko ito, isang bulong mahina
pero malinaw na parang may tumatawag mula sa malayo. "Tulungan mo ako." Boses ni Katie, isusumpa ko. Napalingon ako, ang flashlight ay humihila sa mga puno pero walang narinig si Joe. "Okay ka lang?" Ethan, tanong niya, nakakunot ang noo. Tumango ako, pero ang puso ko ay kumakabog. Muli ang bulong mas malakas, hinila ako patungo sa isang kumpol ng mga pino. Sinundan ko, binabaliwala ang mga protesta ni Joe. Ang tunog ay nagiging desperado, tulad ng isang panalangin mula sa gilid ng isang panaginip. Payo mula sa matatanda, huwag baliwalain ang mga bulong ng iyong kutob, kahit sabihin ng iyong utak na ito ay kalokohan. At isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang tainga ng tao ay maaaring makakuha ng mga tunog na kasing baba ng 20 Hz. Minsan ay napagkakamalang mga boses. Kaya ko inisip na baka mali ako, pero ang bulong na iyon ay masyadong totoo. Habang kami ay dumaan sa mga pino, lumamig ang hangin at muli ko ito naramdaman, ang pakiramdam na may nagmamasid, na parang ang gubat ay sumasara sa amin. Hindi ko alam kung ano ang aming makikita, pero alam ko na kami ay lumalapit sa isang bagay na ayaw makita. Parang lumiit ang silid, ang mga dingding na bato ay dumidiin habang lumalapit ang mga hakbang. Si Katie ay kumapit sa aking braso. Ang kanyang hininga ay magulo, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga anino kung saan gumagalaw ang isang figura. Ang aking flashlight ay nakakita ng mga sulyap, masyadong mataas, masyadong mahaba, ang mga paa, mga mata na parang itim na void na lumulunok ng liwanag. Tumakbo. Sigaw ko, hinila si Katie patayo. Si Joe ay gumagalaw na. Ang kanyang flashlight ay ligaw na tumatalbog habang kami ay nagmamadali pabalik sa koridor. Makapal ang hangin, parang humihinga sa basang tela, at lumalim ang lamig sa bawat hakbang. Ang mga hakbang sa likod namin ay hindi na tinag, mabagal, matatag na parang alam ng anumang iyon na hindi kami makakatakas. Natamaan namin ang hagdan. Halos hinila si Katie sa mga inggit na hakbang. Ang kanyang mga bulong ng darating, sila ay naging mga hikbi at hindi ko magawang lumingon. Bukas pa rin ang pinto, isang hibla ng liwanag ng buwan ang tumatagos, at kami ay sumabog sa puwang isinara ang pinto sa likod namin. Ang kahoy ay nabasag sa lakas, pero tumigil ang mga hakbang, napalitan ng mababang gutural na umugong sa lupa. Nakatayo ako doon, humihingal, hawak si Katie, ang aking mga mata ay nakatutok sa pinto. Walang lumabas, pero ang hangin ay parang puno ng karga na parang darating ang bagyo. "Ano yun?" hingal ni Joe. Ang mukha niya ay maputla tulad ng buwan. Hindi kami naghintay para malaman. Hinila namin si Katie pabalik sa gubat. Ang kanyang mga paa ay natitisod sa mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay kumapit sa akin tulad ng isang lifeline. Ang mga puno ay parang nanunood sa amin. Ang kanilang mga sanga ay humihila sa langit, pero hindi kami tumigil hanggang sa makarating kami sa bahay ng mga Hammond. Ang kanyang mga magulang ay puno ng luha at ginhawa. Binabalot siya ng kumot habang siya ay bumagsak sa kanilang mga bisig. Sinubukan kong magpaliwanag, pero ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan. Paano mo ilalarawan ang isang bagay na hindi dapat umiiral? Ligtas si Katie, pero ang kanyang mga mata ay may takot na nagsasabing, hindi pa tapos ito. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lamang ang bintana patungo sa gubat, na parang hinintay ang isang bagay na darating para sa kanya. Bumalik sa istasyon, nag-file ako ng ulat. Iniwan ang mga bahaging parang panaginip mula sa lagnat. Ang opisyal na kwento ay natagpuan namin siya na nawala sa gubat, dehydrated pero buhay. Hindi naman sumalungat si Joe, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita rin niya ang bagay sa mga anino. Bumalik ako kay Mrs. Abernathy, kinabukasan desperado para sa mga sagot. Binigyan niya ako ng libro. Ang mga pahina nito ay marupok na may mga sketch ng isang nilalang na tumugma sa nakita natin. Mahaba, walang mata, tinutukoy bilang ang Watcher sa kupas na tinta. Ito ay kumakain sa takot, sabi niya.
At narito ito ng mas matagal kaysa sa atin. Gustong-gusto kong pagtawanan pero ang debate sa akademya tungkol sa kung ang mga ganitong nilalang ay psikolohikal na proyeksyon o mas totoo ay nawalan na ng saysay. Naramdaman ko ang presensya nito at walang teorya ang makakapawi niyon. Payo mula sa matatanda, ang ilang bagay na nakikita mo sa dilim ay mananatili sa iyo kahit sa liwanag ng araw. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang takot ay maaaring magbago sa iyong perception ng oras na ginagawang parang oras ang mga segundo? Tinutukoy itong time dilation at ipinaliwanag nito kung bakit parang walang katapusan ang pagtakas na iyon. Nabalik namin si Katie, pero habang nagmamaneho ako, pauwi ng gabing iyon, ang gubat ay parang sumusunod sa akin. Ang kanilang mga anino ay humihila sa kalsada. Itinuon ko ang aking mga mata sa harap, pero ang ugong mula sa puwang na iyon ay nanatili sa aking mga tainga. Isang paalala na kami ay nakaligtas lamang sa ngayon. Parang lumiit ang silid ang mga dingding na bato, ay dumidiin habang lumalapit ang mga hakbang. Si Katie ay kumapit sa aking braso. Ang kanyang hininga ay magulo, ang kanyang mga mata ay tumitingin sa mga anino kung saan gumagalaw ang isang figura. Ang aking flashlight ay nakakita ng mga sulyap, masyadong mataas, masyadong mahaba, ang mga paa mga mata na parang itim na void na lumulunok ng liwanag. Tumakbo, sigaw ko, hinila si Katie patayo. Si Joe ay gumagalaw na. Ang kanyang flashlight ay ligaw na tumatalbog habang kami ay nagmamadali pabalik sa koridor. Makapal ang hangin, parang humihinga sa basang tela at lumalim ang lamig sa bawat hakbang. Ang mga hakbang sa likod namin ay hindi natin nagmabagal matatag na parang alam ng anumang iyon na hindi kami makakatakas. Natamaan namin ang hagdan, halos hinila si Katie sa mga inggit na hakbang. Ang kanyang mga bulong ng darating, sila ay naging mga hikbi at hindi ko magawang lumingon. Bukas pa rin ang pinto, isang hibla ng liwanag ng buwan ang tumatagos at kami ay sumabog sa puwang isinara ang pinto sa likod namin. Ang kahoy ay nabasag sa lakas, pero tumigil ang mga hakbang na palitan ng mababang guttural na ugong na umugong sa lupa. Nakatayo ako doon, humihingal, hawak si Katie, ang aking mga mata ay nakatutok sa pinto. Walang lumabas, pero ang hangin ay parang puno ng karga na parang darating ang bagyo. Ano yung hingal ni Joe? Ang mukha niya ay maputla tulad ng buwan. Hindi kami naghintay para malaman. Hinila namin si Katie pabalik sa gubat, ang kanyang mga paa ay natitisod sa mga ugat, ang kanyang mga kamay ay kumapit sa akin tulad ng isang lifeline. Ang mga puno ay parang nanunood sa amin, ang kanilang mga sanga ay humihila sa langit, pero hindi kami tumigil hanggang sa makarating kami sa bahay ng mga hamon. Ang kanyang mga magulang ay puno ng luha at ginhawa. Pinabalot siya ng kumot habang siya ay bumagsak sa kanilang mga bisig. Sinubukan kong magpaliwanag pero ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan. Paano mo ilalarawan ang isang bagay na hindi dapat umiiral? Ligtas si Katie, pero ang kanyang mga mata ay may takot na nagsasabing, hindi pa tapos ito. Hindi siya nagsalita, tinitigan lamang ang bintana patungo sa gubat na parang hinintay ang isang bagay na darating para sa kanya. Bumalik sa istasyon, nag-file ako ng ulat, iniwan ang mga bahaging parang panaginip mula sa lagnat. Ang opisyal na kwento ay natagpuan namin siya na nawala sa gubat, dehydrated pero buhay. Hindi naman sumalungat si Joe, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakita rin niya ang bagay sa mga anino. Bumalik ako kay Mrs. Abernathy. Kinabukasan, desperado para sa mga sagot. Binigyan niya ako ng libro. Ang mga pahina nito ay marupok na may mga sketch ng isang nilalang na tumugma sa nakita natin. Mahaba, walang mata, tinutukoy bilang ang Watcher sa kupas na tinta. Ito ay kumakain sa takot, sabi niya. At narito ito ng mas matagal kaysa sa atin. Gustong-gusto kong pagtawanan, pero ang debate sa akademya tungkol sa kung ang mga ganitong nilalang ay psikolohikal na proyeksyon
o mas totoo ay nawalan na ng saysay. Naramdaman ko ang presensya nito at walang teorya ang makakapawin yun. Payo mula sa matatanda, ang ilang bagay na nakikita mo sa dilim ay mananatili sa iyo kahit sa liwanag ng araw. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang takot ay maaaring magbago sa iyong perception ng oras na ginagawang parang oras ang mga segundo? Tinutukoy itong time dilation at ipinaliwanag nito kung bakit parang walang katapusan ang pagtakas na iyon. Nabalik namin si Katie, pero habang nagmamaneho ako, pauwi ng gabing iyon, ang gubat ay parang sumusunod sa akin. Ang kanilang mga anino ay humihila sa kalsada. Itinuon ko ang aking mga mata sa harap, pero ang ugong mula sa puwang na iyon ay nanatili sa aking mga tainga. Isang paalala na kami ay nakaligtas lamang sa ngayon. Ang mga taon ay dumaan, pero ang gubat na iyon ay hindi kailanman umalis sa akin. Noong 1995, umalis na ako sa bayang iyon. Ipinagpalit ang aking badge para sa mas tahimik na buhay, pero ang mga bulong ng Watcher ay kumapit sa akin tulad ng basang hamog. Narinig ko ang tungkol sa Riddle Creek sa pamamagitan ng liham mula sa isang dating kasamahan, si Roy Bennett, isang pulis sa isang bayan sa Pacific Northwest, kung saan ang mga puno ay napakataas na tinatakpan nila ang araw. Sumulat siya tungkol sa mga pagkawala 3 sa loob ng isang buwan. Bawat isa ay mas kakaiba kaysa sa nauna. Una si Lily Thompson, isang 10 taong gulang na nawala mula sa kanyang swing sa likod bahay. Pagkatapos si Tom Weaver, isang 30 taong gulang na mekaniko na wala pagkatapos ng isang hating gabing lakad. Sa wakas si Frank Carter, isang retiradong guro na wala mula sa kanyang beranda. Kalmado ang liham ni Roy, pero nararamdaman ko ang bigat sa likod ng kanyang mga salita. May mali, Ethan, isinulat niya. Mali ang pakiramdam ng gubat na ito. Tumawag ako kay Roy, ang aking boses ay basag mula sa mga taon ng hindi paggamit. Pagod ang tunog niya na parang naubos siya ng kaso. Nakakita ako ng tala sa ilalim ng unan ni Tom, sabi niya. Sabi lang, nasa gubat sila, huwag tingnan, huwag sundan. Kinilabutan ako, masyadong malapit sa nakita ko noong 87. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Watcher sa puwang sa pinto. Hindi siya tumawa, nanahimik lang. May kubo kami rito, sabi niya sa wakas. Matanda, inabando na. Sabi nila'y sumpa ito. Hindi ko na kailangang marinig pa. Nag-empake ako ng bag at nagmaneho patungong Riddle Creek. Ang daan ay paikot-ikot sa mga gubat na masyadong pamilyar. Ang kanilang mga anino ay humihila tulad ng mga daliri sa aking windshield. Ang Riddle Creek ay isang postcard na bayan, mga maayos na bahay, maulap na hangin at gubat na lumulunok sa abot tanaw. Sinundo ako ni Roy sa istasyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga magulang ni Lily ay gulo-gulo, sabi niya. Sabi ng girlfriend ni Tom, hindi siya ang tipong tatakas. At si Frank, masyado ng matanda para malayo ang lakad. Nagtungo kami sa gubat, sumusunod sa isang landas na iniiwasan ng mga lokal. Mabigat ang hangin, ang uri ng katahimikan na nagpapahinto sa iyong paghinga. Dumating kami sa kubo pagsapit ng dapit hapon, isang lumang istruktura na natakpan ng lumot. Ang mga bintana ay madilim tulad ng walang laman na mga mata. Sa loob amoy nito ang bulok at isang bagay na metaliko. Ang flashlight ni Roy ay humagod sa silid, tumigil sa isang trapdoor. Sa sahig ang mga gilid nito ay gastado pero sinadya. Nag-aalinlangan kami. Ang aking isip ay bumalik sa pintong iyon sa ilalim ng puno. Tumigas ang panga ni Roy, pero tumango siya at binuksan namin ito. Isang hagdan ang humantong sa isang basement, malamig at basa ang mga dingding. Ay may mga gasgas na simbolo, mga spiral, bituin, tulad ng dati. Nakakalat sa sahig ay mga personal na gamit, isang hair clip ng bata, isang relo ng lalaki, mga salamin ng guro. Bumagsak ang aking puso. Sila ito, bulong ko. Matigas ang mukha ni Roy. Ano ang lugar na ito? Ang debate sa publiko tungkol sa kung ang mga simbolong ito ay ritualistiko o sinaunang graffiti lamang ay walang saysay dito. Anumang ito ay totoo.
at ito ay gutom. Sinuyod namin ang basement, walang nahanap kundi mga echo at lumalaking pakiramdam na kami ay hindi nag-iisa. Payo mula sa matatanda, ang ilang lugar ay humahawak sa sakit, tulad ng galit at nararamdaman mo ito sa sandaling makapasok ka. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang ilang fungi sa gubat ay maaaring mahinang magliwanag sa dilim, ginagaya ang liwanag para akitin ang biktima. Tinutukoy itong bioluminescence at naisip ko kung ano pa ang itinago ng gubat na ito. Habang umakyat kami mula sa basement na yun, umingit ang kubo na parang nagigising at naramdaman ko ulit ang pakiramdam na iyon mula sa mga taon na nakalipas. Tiningnan ako ni Roy, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng alam natin. Pareho kami ay muling naglalakad sa teritoryo ng Watcher. Ang ingit ng kubo ay nanatili sa aking mga tainga. Habang kami ay lumabas sa dapit hapon, ang hangin ay makapal na may hamog na kumapit sa aming mga damit. Kami ni Roy ay nakatayo sa labas. Hinintay ang aming paghinga. Ang bigat ng basement ay nananatili pa rin sa amin. Ang mga simbolong iyon, ang mga personal na gamit, hindi sila random. Sila ay isang mensahe babala o marahil isang imbitasyon. Sinulyapan ko si Roy. Ang kanyang mukha ay parang bato, pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinindihan ang sigarilyo. Kailangan nating bumalik doon, sabi niya, humihinga ng usok na umikot sa hamog. Hindi ako sumalungat. Alam naming pareho na ang mga sagot ay nasa ibaba, nakabaon sa sinumpang lugar na iyon. Pero ang isipin na bumalik ay nagpabuwal sa aking sikmura na parang nakatingin ako sa mga panga ng isang sinauna at gutom na bagay. Kinuha namin ang mas mabibigat na gamit, mga crowbar, mas maliwanag na flashlight, isang lubid kung sakaling magkamali ang mga bagay. Umingit ang trapdoor nang muli naming binuksan. Ang hagdan ay umingit sa ilalim ng aming bigat. Mas malamig na ang basement. Ang hangin ay sapat na matalim upang sumakit ang aking baga. Ang flashlight ni Roy ay humagod sa mga dingding na nagpapakita ng mas maraming simbolo. Ang iba ay sariwa na parang inukit, ilang oras lang ang nakalipas. Nakakita kami ng sulok na puno ng mga gamit, isang drawing ng bata, isang keychain, isang basag na frame ng larawan. Bumagsak ang aking puso nang makilala ko ang pangalan ni Lily na nakasulat sa drawing, isang stick figure na pamilya sa ilalim ng isang nakangiting araw. Nandito sila, bulong ni Roy, ang kanyang boses ay halos hindi na magkakasama. Kami ay nagpatuloy. Ang basement ay humaba ng higit sa nararapat na parang ang espasyo mismo ay baluktot. Ang mga dingding ay naging madulas, tumutulo ng isang bagay na hindi tubig, at ang hangin ay umugong ng mababang panginginig tulad ng isang malayong tibok ng puso. Pagkatapos ay nakita namin ito, isang magaspang na altar, mga bato na nakasalansan sa isang spiral na palibutan ng mga kandila na kumikislap ng walang apoy. Sa gitna ay isang maliit balat na libro. Ang mga pahina nito ay dilaw at marupok. Kinuha ko ito, nanginginig ang aking kamay at binuksan. Ang mga salita ay sa wikang hindi ko alam, pero ang mga sketch ay hindi mapagkakamali. Mahahabang figura, mga matang parang void ang Watcher. Hinawakan ni Roy ang aking braso. Ethan, kailangan nating umalis. Ngayon, bago kami makagalaw, tumigil ang ugong napalitan ng mabigat na katahimikan na parang bigat sa aking dibdib. Ang mga anino ay gumalaw sa gilid ng aming liwanag, hindi ganap na tao, hindi rin maipangalan. Naalala ko ang mga debate sa akademya tungkol sa kung ang mga ganitong nilalang ay mga arketipo ng takot o isang bagay na totoo. Pero nakatayo doon ang mga teorya ay parang manipis na kalasag. Kami ay umatras patungo sa hagdan. Ang aking pulso ay bumilis, pero ang mga anino ay hindi sumunod. Nanood lang sila, naghihintay. Hawak ang libro, umakyat kami sa hagdan. Ang kubo ay umingit na parang galit sa aming pagtakas. Payo mula sa matatanda, ang ilang lugar ay humahawak sa mga sikreto tulad ng galit, at sila ay lalaban upang itago ang mga ito. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang ilang mineral sa mga yungib ay maaaring maglabas ng mahinang liwanag na lumilikha ng nakakatakot na glow
na nagpaguluhan sa mga eksplorador sa loob ng mga siglo. Tinutukoy itong phosphorescence at ginawa nitong parang buhay ang basement na iyon. Habang kami ay bumalik sa truck ni Roy, ang hamog ay parang mas mahigpit na yumakap sa amin. At hindi ko maalis ang pakiramdam na kami ay nagpaliban lamang sa hindi maiiwasan na ang Watcher ay naroon pa rin matiyaga at hindi natitinag. Kumapit ang hamog sa amin habang nagmamaneho palayo sa kubo. Ang libro ay mabigat sa aking kandungan. Ang mga pahina nito ay bumubulong ng mga sikreto na hindi ko sigurado kung gusto kong malaman. Puti ang mga buko ni Roy sa manibela. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Sa istasyon ng Riddle Creek, ikinalat namin ang libro. Sa ilalim ng matitinding fluorescent na ilaw, ang mga sketch nito ay parang hinintay kami. Ang mga simbolo ay tumugma sa mga nasa basement, mga spiral matutulis na bituin at mga figura na hindi nabibilang sa mundong ito. Sumali sa amin ang partner ni Roy, si Jake, na tinitigan ang libro. Sinasabi mo bang konektado ito kina Lily, Tom at Frank? Tanong niya puno ng pag-aalinlangan ng boses. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Ang mga piraso ay nagkakasama, pero ang larawang nabuo ay ayaw kong makita. Kinabukasan bumalik kami sa gubat, kasama si Jake na may dalang shotgun at ekspresyong nagsasabing hindi siya naniniwala sa multo, pero hindi rin magririsko. Naroon pa rin ang kubo, nakayuko sa hamog na parang mandaragit. Bukas ang trapdoor na hindi dapat nilak natin ito. Bumilis ang pulso ko habang bumababa kami ulit na mas malamig ang hangin. Ang mga simbolo sa dingding ay parang pumipitik sa liwanag ng flashlight. Hindi nagalaw ang altar, ang mga kandila ay kumikislap pa rin ng walang apoy. Pero ang mga salita sa libro ay nagpapakulo sa akin. Mga tala sa Ingles na nasa pagitan ng kakaibang sulat ay nagsabi ng binding at ang tawag ng Watcher. Hindi ko alam ang ibig sabihin, pero parang babala iyon. Mas malalim kaming naghanap na tuklasan ang isang lagusan na humihiwalay mula sa basement. Ang mga dingding ay madulas sa kakaibang kahalumigmigan. Mas naging mabigat ang hangin, mas malakas ang ugong tulad ng tibok ng puso sa aking bungo. Pagkatapos ay nakita namin ito, isang mas malaking silid na may bilog ng mga bato sa gitna. Nakakalat sa paligid ay mga gamit, ang backpack ni Lily, ang pitaka ni Tom, ang tubo ni Frank. Nahuli ang aking hininga. Nandito sila bulong ni Jake na wala ang kanyang tapang. Lumuhod si Roy sa tabi ng mga bato, maputla ang mukha. Ito ay lugar ng ritual, sabi niya. Walang laman ang boses. Ang debate sa publiko tungkol sa kung ang mga ganitong lugar ay labi ng mga nakalimutang kulto o labis na alamat ay walang saysay na ngayon. Ang lugar na ito ay buhay na may madilim na bagay. Bago kami makapagproseso, tumigil ang ugong at naging nakakapaso ang hangin. Gumalaw ang mga anino sa mga gilid ng silid, hindi isa kundi marami. Ang kanilang mga hugis ay umiikot tulad ng usok. Hinawakan ko ang braso ni Roy, hinila siya pabalik. Kailangan nating umalis. Itinaas ni Jake ang kanyang shotgun, pero nanginginig ang mga kamay niya. Umatras kami patungo sa lagusan. Ang mga anino ay lumalapit, ang kanilang mga anyo ay nagiging mahahabang figura mula sa libro. Kumurap ang aking flashlight at sa isang sandali, nakita ko ang mga mata itim. Walang katapusan nanunood. Tumakbo kami, ang lagusan ay parang lumiit. Habang kami ay nagpatuloy, ang hangin ay dumidiin sa amin tulad ng isang buhay na bagay. Narating namin ang hagdan. Nagmamadaling umakyat ang kubo. Ay umingit na parang galit na masyado kaming nakakita. Payo mula sa matatanda, ang ilang katotohanan ay mas mabuting ibaon dahil ang paghukay nito ay nagdudulot ng problemang hindi mo matatakasan. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang ilang espasyo sa ilalim ng lupa ay maaring makulong ang mga sound wave na lumilikha ng mga echo na parang mga boses. Tinutukoy itong acoustic resonance at ginawa nitong parang nagsasalita ang silid na iyon. Habang kami ay natitisod sa gabi, ang gubat ay parang sumasara sa amin at alam ko na kami ay gumalaw ng isang bagay na gising
isang bagay na hindi kami madaling makakalabas. Makapal ang hangin sa gabi. Habang kami ay natitisod mula sa kubo, ang libro ay nakakapit pa rin sa aking kamay. Ang bigat nito ay parang tanikala na nagbibigkis sa akin sa gubat na iyon. Si Roy at Jake ay tahimik, ang kanilang mga mukha ay maputla sa ilalim ng buwan. Ang gubat sa paligid namin ay umuugong sa kakaibang pulso. Bumalik kami sa Riddle Creek. Ang daan ay paikot-ikot sa mga puno na parang mas lumalapit ang kanilang mga sanga. Ay humihila sa track, tulad ng mga daliring humihingi na manatili kami. Sa istasyon, hindi kami natulog. Pinag-aralan namin ang libro. Ang mga misteryosong salita at sketch nito ay sumunog sa aking isip. Isang pahina ang nagsabi ng madilim na pari. Isang figura na naglilingkod sa watcher na nagbibigkis ng mga kaluluwa sa kanyang kalooban. Kumirot ang aking sikmura, si Lily, Tom Frank. Hindi lang sila nawala. Bahagi sila ng isang bagay na mas malaki, mas matanda. Kinabukasan nakatanggap si Roy ng impormasyon mula sa isang lokal, isang matandang mangangaso na si Owen Grant, na nakakita ng kakaibang mga ilaw sa gubat malapit sa isang inabandunang gilingan. Hindi ang tipo si Owen na mag-imbento ng kwento. Ang kanyang mga mata ay may matigas na kislap ng isang taong nakakita ng mga bagay na hindi niya maalis sa isip. Nagkita kami sa gilingan, isang gumuho na istruktura na nilamon ng mga baging. Ang mga bintana ay basag tulad ng sirang ngipin. Itinuro ni Owen ang isang mahinang landas patungo sa mas malalim na gubat. Kumikislap ang mga ilaw doon sa gabi, sabi niya. Mahina ang boses, at mga boses, hindi tao. Kinilabutan ako, ang alaala ng mga bulong ni Katie ay bumalik. Sinundan namin ang landas, lumalamig ang hangin, mas siksik ang mga puno, hanggang sa makarating kami sa isang puwang na may bilog ng mga bato tulad ng isa noong 87. Sa gitna ay nakatayo ang isang lalaki. Nakabalabal ng itim ang kanyang mukha, ay nakatago sa ilalim ng hood. Siya ay umuusal mababa at gutural. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa isang pansamantalang altar na puno ng mga buto at trinket. Ang ilan ay nakilala ko mula sa kubo. Tumigil sigaw ni Roy, hinugot ang kanyang baril. Lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumikinang tulad ng pinakintab na obsidian. At isinumpa ko na ang hangin sa paligid niya ay kumikislap. Hindi mo mapipigilan ang nagsimula na sabi niya. Ang kanyang boses ay parang graba. Lumundag si Jake. Pero masyadong mabilis ang lalaki dumulas sa mga puno, tulad ng usok. Hinabol namin ang gubat, ay sumasara ang usal, ay umaalingaw-ngaw sa aking bungo. Ang debate sa publiko tungkol sa kung ang mga kulto ay mga fringe group lamang o mga conduit para sa mas madilim na bagay, ay walang saysay. Ang lalaking ito ay totoo at siya ay tumatawag ng isang bagay. Nawala siya sa gubat, pero ang altar ay nanatili. Ang mga trinket nito ay mahinang kumikinang sa ilalim ng buwan. Sinira ni Owen ang altar, matigas ang kanyang mukha. Ito ay lumang mahika, sabi niya. Mas matanda kaysa sa atin. Walang bakas kina Lily, Tom o Frank. Pero ang hangin ay mabigat sa kanilang presensya na parang nasa hindi abot kamay. Habang umalis kami sa puwang, ang usal ay nanatili mahina pero patuloy tulad ng tibok ng puso sa lupa. Payo mula sa matatanda, ang ilang laban ay pumipili sa iyo at ang pagtakbo ay nagpapaliban lamang sa labanan. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang ilang tunog ay maaaring magdulot ng primal na takot kahit hindi mo ito naririnig ng malinaw. Tinutukoy itong infrasound at ipinaliwanag nito kung bakit hindi tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Nakilala namin ang madilim na pari, pero ang watcher ay naroon pa rin at alam ko na hindi pa ito tapos sa amin. Ang gubat ng Riddle Creek ay parang pumipitik habang kami ay nagmamaneho palayo. Mula sa puwang, ang hangin ay mabigat sa eko ng usal ng madilim na pari. Mahigpit kong hinawakan ng libro. Ang mga pahina nito ay marupok sa ilalim ng aking mga daliri, isang tali sa isang bagay na hindi ko lubos na maunawaan. Si Roy, Jake at Owen ay tahimik. Ang makina ng truck ang tanging tunog na bumabasag sa gabi.
Bumalik kami sa istasyon, nakaupo sa usok ng pagod. Ang libro ay bukas sa pagitan namin, ang mga sketch ng Watcher ay parang babala. Walang bakas kina Lily, Tom o Frank, pero ang kanilang kawalan ay mas malakas kaysa sa anumang ebidensya. Nagbago ang hangin sa Riddle Creek na parang ang bayan mismo ay hinintay ang susunod na mangyayari. Gumugol ako ng mga araw sa pag-aaral ng libro. Inihambing ito sa mga folklore na teksto ni Mrs. Abernathy. Ang madilim na pari ay hindi mito, siya ay isang conduit, isang anchor ng tao para sa kalooban ng Watcher. Ang mga teksto ay nagmungkahi ng mga ritual upang igapos ang mga kaluluwa, upang pakainin ang gutom ng entidad sa takot at pagkawala. Naalala ko si Katie, ang kanyang mga matang puno ng takot, at nagtaka kung tunay ba siyang nakaligtas. Kami ni Roy ay bumalik sa gilingan sa puwang kahit sa kubo, pero nawala ang altar, ang mga simbolo ay kupas na parang nilamon ng gubat ang ebidensya. Tumanggi si Owen na bumalik mahina ang boses nang sabihin, ang ilang bagay ay hindi hinintay. Sila ang humintay sa iyo. Ang kanyang mga salita ay nanatili isang tahimik na katotohanan na tumira sa aking mga buto. Ang debate sa publiko tungkol sa kung ang mga ganitong entidad ay totoo o anino lamang ng ating psyche ay nagpatuloy sa mga akademikong bilog, pero masyado akong nakakita para magmalasakitan sa mga teorya. Ang Watcher ay hindi lamang kwento, ito ay isang presensya, isang bigat sa hangin, isang ugong sa lupa. Umalis ako sa Riddle Creek. Makalipas ang isang linggo, ang libro ay nakatago. Ang mga sikreto nito ay masyadong mabigat para dalhin, pero masyadong mapanganib para iwanan. Sinusundan ako ng gubat, hindi sa aking rear view, kundi sa aking mga panaginip kung saan ang mga anino ay masyadong mahaba at ang mga bulong ay tumutunog sa aking pangalan. Nanirahan ako sa isang bagong bayan, malayo sa mga gubat na iyon, pero bawat inggit ng sahig, bawat kaluskos sa labas ng bintana ay nagbalik ng lahat. Payo mula sa matatanda, ang nakaraan ay hindi bumibitaw. Ito ay nananatili tulad ng bisitang masyadong maraming alam. Isang kakaibang katotohanan, alam mo ba na ang utak ng tao ay maaaring maghawak ng mga alaala na napakalinaw na parang nangyayari ulit. Tinutukoy itong reconsolidation, at kaya hindi ako iniwan ng gubat na iyon. Hindi na ako masyadong natutulog. Hindi sa ugong na umaaling-awngaw pa rin sa aking ulo, malambot pero patuloy tulad ng tibok ng puso na hindi akin. Ang Watcher, ang madilim na pari, ang mga nawawalang kaluluwa, nandoon pa rin sila sa mga anino ng mga gubat ng maliit na bayan, naghihintay sa isang taong masyadong lumapit. Sinasabi ko sa sarili na tapos na umalis na ako, pero sa kaibuturan alam ko na ang ilang kwento ay hindi nagtatapos, sila ay humihinto lang, naghihintay sa susunod na kabanata na magbukas. Ngayon habang nakaupo ako dito, ang aking boses ay lumalambot, ang silid ay dumidilim sa paligid ko. Gusto ko na maramdaman mong ligtas, nakabalot sa iyong mga kumot. Ang ugong ng bentilador ay isang banayad na lulabay. Ang mga kwento ng mga aninong gubat at bulong ng mga pangalan ay naglalaho sa gabi. Diba mga kwento lamang sila? Mga eko ng takot at pagtataka, kumukupas tulad ng liwanag. Pero baka lang pakinggan mo ang tahimik na ugowang ang masyadong malapit. Matulog ng maayos mga nakikinig at mangarap ng magaan, dahil ang gubat ay palaging nakikinig. Ang kanilang mga anino ay mahaba ang pag-abot. Ang kanilang mga sikreto ay malambot tulad ng bulong. Ang kwento ng Watcher ay humabi sa mga dekada, isang sinulid ng takot na tumahi sa mga misteryo ng maliit na bayan. Mula sa aking mga araw bilang Officer Ethan Mercer noong 1987, hinintay ang pagkawala ni Katie Hammond sa isang gubat na bumubulong ng mga sikreto, hanggang sa nakakakilabot na mga pangyayari sa Riddle Creek noong 1995, kung saan kami ni Roy Bennett ay natutuklasan ang isang madilim na pari at isang ritual na nagbigkis ng mga kaluluwa sa isang sinaunang entidad. Ang Watcher ay hindi lamang alamat. Ito ay isang presensya na ramdaman sa ugong ng lupa, ang bigat ng hangin, ang mga anino na masyadong mali ang galaw.
Ang gubat ay mahigpit na hinawakan ng kanilang mga sikreto mula sa mga bilog ng bato hanggang sa mga nakatagong pinto, mula sa inabandunang mga kubo hanggang sa mga altar na kumikinang sa hindi natural na liwanag. Bawat hakbang na mas malalim ay nagpakita ng higit pa mga simbolo na walang gamit isang libro ng mga misteryosong katotohanan. Pero ang mga sagot ay dumulas tulad ng hamog. Ang Watcher ay kumain sa takot. Ang madilim na pari ay isang conduit para sa isang bagay na mas matanda kaysa sa oras. Umalis ako, pero ang gubat ay hindi umalis sa akin. Ang kanilang mga bulong ay nanatili sa aking mga panaginip. Ang mga kwento ni na Katie, Lily, Tom at Frank ay naglalaho na ngayon, malambot tulad ng buwan. Pero may dala silang katotohanan. Ang ilang anino ay hindi kumukupas, sila ay naghihintay. Kaya habang natutulog ka, hayaang aliwin ka ng ugong ng bentilador. Pero alamin na ang gubat ay naroon matiyaga. Ang kanilang mga sikreto ay isang tahimik na pulso sa gabi.